na gutom itong asawa mo, Aliana. Natatawang sabi ni Myrna. Pinapakain mo ba to? Baka biglang bumayat. Namilog ang mga mata ni Aliana. Opo, Nay. Maaga kaya ako palaging nagigising para may pagluto siya. Oo siya, hayaan mo na. Yun na lang na bagong platong gamitin mo. Tiningnan mo ni Myrna si Blake. Kumain ka ng marami, iho. Masarap yung luto ng alaga ko. Hindi sumagot si Blake at nagpatuloy lang sa pagkain. Napapailing na lang si Aliana dahil bahagya pa siyang nakaramdam ng pagkainis sa binata. Hindi niya talaga mabasa kung anong nasa isip nito. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan din ni Aliana na magligpit ang mga katulong nila ng mga pinagkainan nila. Habang nag-aayos ng mga plato ay hindi ni Aliana maiwasang mapatingin kay Blake. Panay ang tingin niya sa paligid at para bang malalim ang iniisip. Ang tahimik naman pala ng asawa mo, Besh. Bakit ganyan yan? Tanong ni Kiray. Ewan ko rin. Sa tuwing nagluluto lang ako niya kinakausap. Naku, nag-aalala ka pang hindi nasasarapan. Kita mo kanina, halos siya lang nakaubos ng niluto mo. Bumuntong hininga si Aliana. Ewan ko ba, napakatahimik, tapos madalas masungit. Alam mo, halos mag-isang guhit na lang palagi ang kilay. Para bang galit na galit sa mundo? Natawa si Kiray. Bakit parang apektado ka na naman masyado? Akala ko ba ayaw mo magpakasal sana sa kanya? Hindi naman sa ganoon. Medyo nahihiwagaan lang kasi ako sa kanya. Hindi naman kasi siya pala salita. Muling napatingin si Aliana kay Blake. Nasa may kulungan na ito ng mga manok. Minabuti niyang iwanan muna ang ginagawa at lapitan ito. Blake, hindi ka na ba babalik sa trabaho mo? Tumingin sa kanyang binata. Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman. Tumabi si Aliana sa binata. Sa susunod, papabaunan na lang kita ng tanghalian mo. Ang layo ng biniyahe mo eh. It's okay. Inilibot ni Blake ang paningin sa paligid. This place looks familiar. Biglang natigilan si Aliana. Talaga? Yes, parang nakarating na ako dito. Hindi ko lang matandaan kung kailan at bakit. Napanguso si Aliana. Hindi niya talaga natatandaan. Pero hindi pa rin naman inaalis ang bracelet. Baka naman kaparehas lang. Hindi lang naman kami ang may mga lupain. Maybe. Ang unique pala ng bracelet mo. Ang ganda naman. Tiningnan ni Blake ang kamay. Someone put this on me. Sino? I don't know. Hindi mo pala kilala. Bakit hindi mo tinatanggal? Nagkibit ng balikat si Blake. I found it cool. At umaasa ako na makita ko siya ulit. Dahil siya yung nagligtas sa akin. Napataas ng kilay si Aliana. Hindi mo talaga siya maalala? Sandaling napaisip si Blake. I remember I saw her face, pero hindi ko maalala na naman. Siguro dahil na rin sa nangyari ng gabing yun. Muling napanguso si Aliana. Ang bilis namang makalimot. Pabulong na sabi niya. What did you say? Wala, sabi ko kung aalis ka na, sige na. Maaga akong uuwi mamaya. Sisiguraduhin ko munang maayos dito. Pwede namang dito na muna tayo. Namilog ang mga mata ni Aliana. Seryoso? Pwede na muna ako dito? Tayo. Ikaw din? Yes. Kasi kung aalis ako, kasama ka. You are my personal cook now, remember? Ha? At kailan pa ako naging ganyan sa buhay mo? Ngumiti lang si Blake at kinindatan siya. Pagkatapos ay naglakad na papunta sa ibang parte ng hasyenda. Hindi naman maiwasang mapanganga ni Aliana dahil sa ginawa nito. Alam naman niyang masarap siyang magluto. Pero hindi naman niya inakala na magiging personal cook pa siya ng isang tao. Hay naku, o hindi lang kita asawa. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Napatingin si Aliana sa kanyang likuran. Naroon si Blake at nakatunghay sa kanya mula sa labas ng kulungan ng baboy. Nakakunot ang noo nito at bahagyang nakatakip ang kamay sa ilong. Sorry, narinig ko kasing umiiyak si Chuchay. Aniya. Muling ipinagpatuloy ni Aliana ang ginagawang pagtingin sa mga biik. Chuchay? Tumango si Aliana. Tinuro niya nakahigang baboy na ngayon ay nagpapasuso. Siya si Chuchay. Ito naman yung mga anak niya. Lalong nangalubot ang noo ni Blake. Hindi siya makapaniwalang may pangalan pa ang baboy. Napailing-iling siya hanggang sa mahagip na mga mata niya ang pulang bagay na nakatali sa isang paa ng baboy. Kanina pa siya nakakakita ng mga hayop na may pulang tali sa paanan pero hindi niya binibigyan ng pansin. Bakit mo ba ako hinahanap? Nagugutom ako. Si Aliana naman ang nangunot ang noo. Hindi ba't kakakain lang natin ng hapunan? Yes, but I'm hungry again. So finish that already. Gusto kong busog ako bago ako matulog.
Napanganga si Aliana. Nilingon niya ito pero nakitang papalayo na ito ulit. Nakaingos at halatang nababahuan sa paligid. Napailing na lamang siya. Ano bang tiyan ang meron siya? Pagkatapos ni Aliana ay nagpunta na siya sa kanyang silid para maligo muna. Hindi na naman niya alam kung nasaan ang binata. Wala kasi ito sa loob ng mansyon noong pumasok siya. Hindi pa naman ito nabibigyan ng silid ni Myrna. Pagbaba niya ay pumunta na siya ng kusina. Hindi niya alam kung ano bang iluluto para sa binata. May mga pagkain pa naman dito. Napabugan ng hangin si Aliana. Nasaan na kaya yun? Minabuti niyang hanapin muna ang binata para tanungin ito. Pero hindi pa man siya nakakalabas ay nakita na niya itong papasok na mansyon. "Blake, saan ka galing?" tanong niya. Tumigil ang binata sa paglalakad at agad na lumapit sa kanya. Natigilan pa si Aliana noong bigla siyang hinawakan nito sa kamay at hinila papanhik sa itaas. "Hoy, teka! Saan ang kwarto mo?" Nalaki ang mga mata ni Aliana. Agad niyang tinulak ang binata at niyakap ang sarili. "Anong ibig mo sabihin?" Sandaling napaisip si Blake. Nangunot ang noon niya noong makitang nakayakap sa sarili si Aliana. "Are you serious? Huwag kang magalala. Wala akong balak na galawin ka. I just need to confirm something." Napalunok si Aliana. Unti-unti siyang tumayo ng maayos at nag-iwas ng tingin. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Para bang ibig sabihin nito ay hindi nito magugustuhan kahit katawan lang niya. Sexy naman siya. Ano ba kasi yun? Tinaas ni Blake ang kamay niya. "Anong alam mo dito? Ikaw ba talagang gumawa nito?" Tiningnan ni Aliana ang kamay nito. "Yung ano? Yung bracelet ba?" "Yes. I finally saw each of your animals' feet. Kaya pala kanina ko pa napapansin ang mga yun." Napailing-iling si Blake. "Now, where is your room?" Napalabi si Aliana. "Dito." Naglakad na siya. Binuksan niya ang pinto ng kanilang madadaanan at giniya doon si Blake. Agad naman pumasok doon ang binata. Nilibot niya ang paningin sa paligid at doon niya naalala ang nangyari sa kanya. Napasapo siya sa kanyang ulo at muling tumingin kay Aliana. "Bakit hindi mo sa akin sinabi? Nakilala mo ba ako?" "Oo naman. Ako nag-alaga sa'yo. At saka paano ko sasabihin sa'yo laging salubong ang kilay mo kapag kausap ako. Saka ka lang nagiging mabait sa akin kapag gutom ka." Namulsa si Blake. Sorry, I didn't mean to be like that. Alam mo naman kasi kung paano tayo nag-umpisa, right? Hindi ko naman inaakala na ikaw ang pakakasalan ko, so ano na ngayon? Hindi ko naman inaakala na ikaw ang pakakasalan ko. So, ano na ngayon? Nalaman mo nang akong nagligtas sa'yo. At saka bakit ka ba may tama ng baril ha? Nag-iwas ang tingin si Blake. Nothing, let's go. Na-confirm ko na ikaw yun. Ipagluto mo na ako. Anit at naglakad na papalabas ng kwarto. Yun lang yun? Sumunod si Aliana kay Blake. Bakit? Do you want money ha? Hindi ah. Ano, niligtas kita. And... Naiikot ni Aliana ang kanyang mga mata. Bahala ka nga! Ani niya at nauna pang maglakad sa binata. Naiwan naman si Blake na nagtataka dahil bigla na lang naging masungit si Aliana. Unang beses niyang makitang umakto ng gano'n ng dalaga. What happened to her? Nailing niyang sabi. Sinundan na niya ito sa kusina. Ipinagluto ni Aliana si Blake na menudo. Kaunti lang dahil ito lang naman ang kakain at mabilis niya ring natapos. Iiwan na rin sana niya ito kaagad ngunit bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Where are you going? Nagtatakang tanong ni Blake. Papanhik na. Gusto ko na magpahinga. Kasi bukas sigurado ako magpapaluto ka na naman. Kawawa naman ako hindi ba? Palagi nila ako nagluluto para sa'yo. Hindi alam ni Blake kung matatawa ba siya o maiinis sa sinabi ni Aliana. May pataas-taas pa kasi ito ng kilay at marahang nalalaki ang mga mata. Cute. Ano? Ang liit mo pero ang dami mo palang sinasabi. So kailangan palang matangkad para makapagsalita. Natawa lalo si Blake. Come on, samahan mo muna ako. Ayaw ko. Akmang hihilahin na dalagang kamay ngunit nauna siyang hilahin ni Blake. Paupo sa katabing nitong upuan. Pinandilatan niya ito. Ang kulit mo. Thank you. Natigilan si Aliana. Nag-iwas siya ng tingin at napalunok. Ha? Thank you for saving me that night. Thank you for cooking this tasty food for me. Thanks kasi kahit na hindi naman magandang pagkakakilala natin ay mabait ka pa rin sa akin. I understand why you had to marry me. I'll be nice to you from now on. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Aliana. Hindi niya alam kung nagkakamali ba siya ng naririnig. Tiningnan niya si Blake at nakita niyang malapad ang mga ngiti nito sa kanya. Sa unang pagkakataon ay nakita niya itong nakangiti ng totoo. Nang masaya,
Nasasarapan ka sa luto ko? Yes, kaya nga gusto kong natitikman ang luto mo. Kumibot-kibot ang labi ni Aliana. Pinipigilan niya sanang ngumiti ngunit hindi naman niya maitago ang sayang nararamdaman. Nagpasalamat sa kanya si Blake? Walang anuman. Nginitian niya ito. Hindi na siya umalis sa kinauupuan at sinamahan si Blake habang kumakain. Sa unang pagkakataon magmula noong ikinasal sila ay ngayon lamang ang unang pagkakataon na nagkwentuhan sila ng matagal. Siguro nga, hindi ginusto ni Aliana magpakasal kaagad pero masaya na siya na unti-unti na niyang nakikilala ang asawa. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Aliana kay Blake. Nakahiga ito sa kama niya na parabang sarili nito. Hindi ka ba binigyan ng kwarto ni Nanay Myrna? Binigyan, dito. Mag-asawa raw tayo kaya dapat magkasama tayo ng kwarto. Pwede ba? Namayawang si Aliana. Hindi gagawin niya ni Nanay. Alam ni Myrna na hindi naman naging maayos ang pagiging mag-asawa nila. Mabait naman ito kay Blake at sigurado si Aliana na hindi ito papayag na magkasama sila sa isang kwarto. Huminga ng malalim si Blake at tinapik ang tabi nito. Tiningnan lamang yun ni Aliana at hindi umalis sa may dulo ng higaan. Ha? Come here. Hindi ako hihiga sa tabi mo, no? Aliana, I just want to talk with you. Aalis din ako pagkatapos nating mag-usap. Omar kong kilay ni Aliana. Pinagkrus niya pang mga braso at mariing pinagmasdan ng asawa. Hindi niya alam kung bakit parang biglang may kakaiba rito. Ilang minuto lang silang nagkahiwalay. Okay. Naupo si Aliana sa sofa sa dulo ng kanyang higaan. Pero okay na ako dito. Ano ba yun? Muling bumuga ng hangin si Blake at tinitigan ng dalaga. Matipid itong umiti kay Aliana. I know our relationship didn't started up like others. Arranged marriage lang meron tayo. Pero naisip ko lang, bakit hindi natin subukan? Anong ibig mo sabihin? Tinuro ni Blake si Aliana at ang sarili. Tayo, bilang mag-asawa, wala ka namang boyfriend hindi ba? Wala, ikaw. Hindi ba't marami ka nang naging asawa? Napangiwi si Blake. Ha? Saan mo naman narinig yan? Nagkibit ng balikat si Aliana. Hindi ba totoo? That's not true. I'm too busy to get married. Napalabi si Aliana. Okay, ano naman ang gusto mong mangyari? Bakit mo biglang naisip yan? I don't know actually. Nangunot ang noon ni Aliana. Ilang sandali pa ay biglang namilog ang mga mata niya. Napasinga pa siya na parabang talagang hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. Huwag mo sabihin na nagkakagusto ka na sa akin. Ilang sandali tinitigan ni Blake si Aliana bago tumawa. Nangunot naman ang noon ng dalaga at nalilitong tiningnan ng asawa. Napalabi siya. Anong nakakatawa doon? Nagtatakang tanong niya. Nothing, you are really funny. Tumayo na si Blake mula sa kama. Anyway, pupunta na ako sa kabilang kwarto. If you need anything from me or... Tiningnan nito si Aliana pababa hanggang sa may ibabaw ng dibdib nito na agad naman tinakpan ng dalaga. Napangiti si Blake. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito. Para bang natutuwa siyang asarin ng asawa. You want us to move on to the next level? Madali lang naman ako makausap. Makahulugan niyang sabi. Napasingap si Aliana. Lumabas ka na nga! Hinawakan niyang braso ng binata at hinila ito palabas ng silid. Nagiinit ng kanyang mga tainga dahil naiskandalo siya sa mga sinasabi ng binata. Hindi naman siya ganun ka-inosente para hindi yun malaman kahit na wala pa siyang experience. Are you sure? Natatawang tanong pa ni Blake. Dinilaan ni Aliana ang binata at sinara ang pintuan. Napasandi siya doon at tuminga ng malalim. Pakiramdam niya mauubusan na siya ng hangin dahil sa bilis na pagtibok ng kanyang puso. Nababalo na talaga siya, pabulong ni Aliana ang sabi. Dali-dali siyang nahiga sa kama at sinubsob ang mukha sa unan. Kinabukasan, nagising si Aliana sa sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Nakapikit pang mga mata niya at tila ba ayaw pa talagang gumising. Sandali lang po! Ani at humihikab siya at binuksan ang pinto. Nay, bakit po? Aliana anak, nakatanggap kami ng tawag mula sa ospital. Gising na raw ang papa mo. Pakiramdam ni Aliana ay bigla siyang nagising at nagmulat ng mga mata. Talaga po? Oo, halat maganda ka na. Nakapagluto na ako ng pagkain para sa papa mo. Sige po. Napangiti ng malapad si Aliana. Dali-dali niya sinara ang pinto ng kwarto at naligo. Nagbihis lang siya ng bestida niyang may mahabang manggas at mahabang laylayan. Bulaklakin yun at takip na takip ang dibdib. Pagkatapos ay hinayaan niya na lang ang buhok na nakalugay at wala nang inilagay na kung ano-ano pang kolorete sa mukha. Simple lang manamit si Aliana at hindi marunong mag-ayos. Ngunit
Kahit na ganun ay litaw na litaw pa rin ang natural niyang ganda. Bilugan ang mga mata at mapulang mga labi. Bahagyaring mamula-mula mga pisngi nito na para bang may nakalagay ng blush on sa pisngi. Pagkatapos ni Alianang mag-ayos ng sarili ay lumabas na siya ng silid. Doon niya nakita si Blake na papalabas pa lang din sa silid nito. Sandali siyang tumigil at nginitaan ng binata. "Good morning!" Magiling na bati ni Aliana sa asawa. "Good morning?" Nag-aalangang sabi ni Blake. Hindi niya maialis sa mga mata kay Aliana. Aaminin niya masyadong makaluma ang suot nitong bestida, pero hindi niya may tatanggi na magandang kanyang asawa. Tumikim siya. "May lakad ka?" "Oo, gising na si Papa." "Really? Pupunta kayo doon?" "Oo, Blake. Pasensya na kung hindi kita mapagluluto ng almusal ha?" Umiling si Blake. Wala yun. "Come on, ihahatid ko na kayo." Namilog ang mga mata ni Aliana. "Thank you, Blake." Napangiti si Blake. Ngayon niya lang nalaman na mas gumaganda pala ang asawa kapag masaya ito. Magkasabay na silang lumabas ng bahay. Kasunod nila sila Mirna na may dalang ilang mga prutas at pagkain para kay Don Roman. Kotse na ni Blake ang ginamit nila para sa pagpunta sa lungsod kung nasaan nakakonfine si Don Roman. Hindi mawala-walang mga ngiti ni Aliana habang papunta sila sa ospital. Sa wakas ay gising na ang kanyang ama. Walang araw na hindi niya ipinagdasal ang paggising nito. Pagkarating nila doon ay nasa isang VIP room na si Don Roman, kaya doon na sila dumiretso. "Papa!" Agad na tawag ni Aliana noong makita ang ama. Nakaupo na itong mula sa higaan nito pero may nakakabit pa ring oxygen. Nasa kamay nitong mama at ate niya. Agad na lumapit si Aliana sa higaan nito at niyakap ang ama. "Papa! Salamat po't gising ka na!" "Dahan-dahan Aliana, mahina pang papa mo!" Saway agad ni Veronica kay Aliana. Marahang tumawa lang si Don Roman at iwinaksi ang kamay. Hinagod niya ang likod ng anak habang nakangiti. "Mas lalong gumanda ng pakaramdam ko at nakita na rin kita, anak." Naiikot ni Laika ang mga mata niya. Sa kanilang magkapatid ay talagang paborito ng tatay nila si Aliana. Kahit na hindi nito sabihin sa kanila, nararamdaman niya yun palagi. Suminghot-singhot si Aliana at tumayos na upo. "Okay na po ba kayo? Wala na bang masakit sa inyo? Makakauwi ka na ba?" "Gosh, Aliana, kagigising nga lang hindi ba?" Irritableng sabi ni Laika. Napalabi si Aliana. "Sorry ate, masaya lang talaga ako't nagising na si Papa." "Why? Are you expecting na hindi na siya magigising?" Nalaki ang mga mata ni Aliana, pero bago pa siya makatanggi ay muling bumukas ang pinto ng silid. Pumasok sila Mirna na may dalang mga pagkain. Napangiti si Don Roman habang ang mag-inang Doña Veronica at Laika ay napasimangot. Ngunit biglang nagliwanag ang mukha ni Laika nung makita niyang pumasok si Blake. "Who is he?" tanong ni Laika. "Blake, what are you doing here?" Nagtatakang tanong ni Don Roman noong makita si Blake. Lumapit si Blake sa kama at tumabi kay Aliana. "Mabuti at gising ka na tito, sobrang nag-aalala sa'yo si Aliana." Nalilitong pinagpalit-palit ni Don Roman ang mga tingin kay Aliana at Blake. "Anong ibig mo sabihin? Hindi pa ba sa'yo nasasabi nila tita? Nagpakasal kami ni Aliana." Napasinghap sina Laika at Veronica. "Ikaw si Blake sa Avedra?" Magkasabay pang tanong ng mga ito. Ngunit sa kanilang tatlo ay higit na nalilito si Don Roman. Tiningnan niya ang bunsong anak at tinawakan ng kamay nito. "Anong ibig niya sabihin, anak? Nagpakasal ka? Bakit?" Papa, kasi..." "Mahal," sabat ni Veronica. "Oo, kasi kailangan natin ng pera. Hindi ba matagal yun ang planong itong kumpare mo? Pasensya ka na." "Bakit mo nagawa to, Veronica?" Napakislot si Aliana nang biglang sumigaw si Don Roman. Papa, ang puso mo!" Napapikit na mariin si Don Roman. Hindi siya makapaniwala na ipinakasal ng kanyang asawa si Aliana sa anak ng kumpare niya para sa pera. Oo nga't matagal na nilang plano yon, pero hindi si Aliana ang ipapakasal sa panganay ng kanyang kaibigan. Napabuga siya ng hangin at mariing tiningnan ang asawa. "Mag-uusap tayong dalawa," seryosong sabi ni Don Roman sa asawa. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.